Si Sir Edward, may question po kayo? Hi, good evening po. I'm currently working as a product researcher for a startup Amazon seller, and in 3 months we are venturing into wholesale. So, ano yung maitutulong ng PPC if existing na sa Amazon yung mga binebenta namin? And may plano kasi siya na kami na yung gagawa ng listings in the future. So, doon ko palang nakikita yung value kasi ng PPC. Kaya ina-advance ko ng aralin before pa dumating yung July para mag-wholesale na kami. And ako na yung gagawa kasi ng mga listings. Okay, sir. Thank you sa question po, no. So, kung tama yung pagkakaintindi ko, nasa PR po kayo ngayon and trying to venture into PPC. Yung existing client nyo is, I'm assuming, ano siya, parang reseller siya ng maraming type of products, iba-ibang brands. Tama, Yes po. ganun ba? Okay. Apo. Tapos, yung sinasabi nyo po na magkakaroon kayo ng sariling listing, is it like, magba-brand registry na ba kayo, sariling product nyo na to? Actually, may mga bundles na gagawin and inaaral ko pa yung rules about bundling. Pero yung Oo. gusto niya kasi is magkaroon kami ng uh, direct contact with the wholesalers and magkaroon ng as much as possible exclusive listings, Okay. especially those na mga brands na wala sa Amazon kasi some brands hindi talaga nag-a-Amazon or talagang hindi lang manit yung requirement na ano. Pero Ah, yun, inisip ko kasi yung PPC, ano yung maitutulong niya once na ako na yung mag-handle as account manager. mhm. Depende to kung ma-approve pa kayo ng brand registry, Pero let's say hindi kayo ma-approve for brand registry, having the license dun sa mga products na yun. Kahit reseller ka, pwede kang mag-Amazon PPC pero limited ka lang sa sponsored products. Okay, the downside of it is that yung buy box percentage, so ito medyo technical sa mga newbie meron ano talaga. Pero just learn from this then kasi eventually pag nagkaroon kayo ng mga client, makakatulong din siya. So PPC will be able to help you drive traffic sa listings eh. So for sponsored products, pwede siya kahit reseller ka or kahit like anyone na as long as hindi siya yung used products. So, I mean, merong mga iba pang mga category na prohibited din sa sponsored products. Pero, I'm sure, makikita nyo naman yun kung yung category ng product nyo is prohibited. As long as hindi ka magpo-fall under those categories, pwede ka mag-PPC kahit hindi sa yung brand. Ang problem lang doon is, kapag yung product mo is reseller ka lang, hindi 100% yung buy box na sa'yo. So, why is this a problem? Kasi, yung PPC ng sponsored products, kapag wala sa yung buy box, hindi siya mag-deliver. Automatically magsa-stop ang sponsored products. So kapag problematic yung buy box mo, minsan ka lang ikaw yung may buy box. Baga, konti lang yung magiging performance ng PPC side. Ganon siya. For the benefit of everyone, think of it like dito sa atin, di ba, pag nag-Shopee ka or Lazada, tayo kasi nakakapag-add to cart kagad, di ba, ng mga products kahit kanino, kahit sino pang seller. Sa Amazon kasi hindi gano'n. Kapag may ganitong product, hindi lahat eligible na bilan mo sila. Kunwari, ikaw yung seller. May other sellers pa na nagbebenta ng ganong product. Minsan, sa kanila mapupunta yung add to cart button, minsan sa'yo. So, kapag marami kayo na nagbebenta ng product na yon as resellers, nag-aagawan kayo sa buy box. Yung buy box, kumbaga hindi guaranteed na porket nag-list ka ng product, pwede ka na ma-add to cart kaagad, hindi. Merong mga criteria si Amazon na para maging eligible ka to have a featured offer, which is yung kung magkano yung offer mo nung product mo, and then dun ka lang magkakaroon ng add to cart button. Kapag wala kang add to cart button, i-suggest ni Amazon na yung ibang seller ka bumili for that same product. Yun yung magiging problem naman. Ngayon, let's say may sponsored brand ka na campaign, ito yung mga advertising sa Amazon na nasa headline, ganyan. Kahit wala sa iyo yung buy box, magde-deliver siya. So, yun yung pangit dito sa sponsored brand. Na kailangan manually mo siyang turn off kapag may problema ka sa buy box. Ako, personally, ang ginagawa ko kapag ang buy box is may problema,
I make sure na sponsor products lang muna ang ads ko. Wala man sa akin yung buy box during the day, automatically magsa-stop siya ng delivery. Paano makakatulong PPC? Definitely driving traffic. Ngayon, kung nire-resell nyo is a big brand na wala pa sa Amazon, pero sa outside of Amazon, kilala na siya, there could be a potential traffic from the branded terms ng brand na yon na pwede mong daanin sa keyword research. So kung nasa PR ka, I'm assuming may access ka sa Kipa siguro, pwede ka dun mag-search ano yung mga keywords na lumalabas for that brand. Kaya nga na-identify mo siya as potential product to list on Amazon kasi meron nga siyang potential, di ba? I do think that you have to check yung branded search kung meron. Kung wala, yung mga non-branded terms as well. Nakatulong siya, sir. May additional questions ka for the follow-up? Feel free po to open your mic po. So far, wala po. Thank you for the detailed explanation.